natin ang sama-sama yung mga yan. Lalo na po yung mga pastor ninyo, ay puro-puro may mga, ano po ito, mga may appointment sa kanilang mga field, no? Isa, legal films, isa, pero puli ng Panginoon sapagkat nagkasama-sama po ang mga churches na ito sa isa pong layunin. Sa isa pong layunin. Yung mapagsama-sama po muli, no? Yung body of Christ na niluray-luray din, no? Nagkaluray-luray. Ngayon, pilit po natin binubuo ng binubuo ang katawan, nag-iisang katawan ni Kristo at lahat po tayo ay kabahagi doon. No? Amen po ba? Amen. Sa araw pong ito ay mapapanggap po natin ang message na kung saan na nagpapatunay po na dapat po na ang mga miyembro ng bawat simbahan ay may kanya-kanyang faithfulness sa kanyang church. Kapatunayan ko po yan biblical, hindi po laway lang. Sa pamamagitan po ng salita ng Diyos ay may tutuwid po ang bawat isa biblically. Ako po ay nagpapasalamat sa Panginoon at sa mga kapasturan kong narito sa aking harap. Ako po ay si Timoteo lamang sa mga kaharap kong Pablo. Parang natatawa kayo. Hindi po hindi natatawa. Yun po ay isang pagpupunyagi at pagpapasalamat sa banal na Espiritu ng Diyos. Ako po ay bubuwit sa mga daga kong kaharap. Hindi po, totoo po yun. Mahaba po ng kanila po mga experience sa pagkapastor po. Kasama ko si Pastor Andy na Bagito. Nung magsasabi po na kung sino ang magbibigay po ng pahayag po sa araw na ito, ang sabi po nila, Pastor, ikaw ang bibigay. Sino pastor? Dami natin pastor dito. Ikaw, pastor. Ako ho? Teka muna, parang nagkakalokohan tayo rito. Sabi ko po yan. Balit, sinabi po nila na ako po ang bibigay ng mensahe ngayong araw na ito. Palakpakan po natin ang Panginoon sa buhay ng mga pastor nito. Hinayaan nila ang pagkilos ng banal na Espiritu ng Diyos upang maihayag ang matagal na dapat naihayag sa lugar na ito. Sa lugar ng Chiba, sa lugar ng Ichihara. At ngayon pong araw na ito talaga pong ipinag-pray ko po ang mensaheng ito. Sabi ko, Lord, tinawag mo ako para magsalita rito sa harapan ng maraming churches na ito. Huwag mo pong ipapahiya yung anak mo. Ibig sabihin po, huwag ako, Panginoon, ikaw ang gumawa, Panginoon. Dahil kung ako ang magsasalita ng mensaheng ito, mapapahiya ako mismo sa mga pastor na ito. Na hinayaan nila na ang banal na Espiritu ng Diyos ang dumaloy sa akin na disensanay sa kanila po. Titingnan po natin ang sinasabi po ng Biblia tungkol po sa faithfulness po na dapat na meron ng isang mananampalataya. Faithfulness sa Diyos o ang loyalty unang-una sa Diyos, loyalty sa church na kinagagalawan niya, at loyalty sa pastor. Parang nung sinabi ko loyalty sa Diyos, lahat kayo nakangiti. Kung sinabi kong loyalty sa Diyos, lalo kayong ngumiti. Kung sinabi kong loyalty sa pastor, parang sabi niya, patutunayan ko sa inyo na dapat ang bawat isa ay may loyalty sa pastor. Regardless kung sino at ano ang pastor ninyo. So, malabo yan. Hindi mo kayang patunayan. Patutunayan ko sa inyo sa salita ng Diyos. Let us come in the presence of the living God. Father in heaven, I come before you. You have chosen your child, my Lord. Sa karamihan, Panginoon, ng mga pastor mo na hinirang mo, Panginoon. You have flow your spirit upon them upang mapili ako, upang magbigay ng iyong mensahe sa mga. Let your spirit move in this place, my Lord. Let your words, Panginoon, na mailagap sa bawat puso ng bawat isa, Panginoon. Upang ang mga tinanghal mong simbahan, Panginoon, sa lugar na ito, ay magkaroon ng kapurihan para sa iyo, Panginoon. Iisang body, Panginoon, para sa iyo. Aming Panginoong Jesus. Basbasan mong bawat isa, Panginoon, itago mo ako sa iyong likuran, O Diyos. Maraming pong salamat in Jesus' name. Amen. Ito lang ako. Hindi, igilid na lang natin. Samahan na natin. Amen.
Parang parang ang panda ko dun eh. Sige, ilabas nga natin yung ating text kung saan ko kinuha yung ating pong key verse today. Galing po ito sa Revelation. Saan ko makinuha yun? Revelation chapter 2, Church of Thyatira. No? Ang church po ng Thyatira. Kung makikita niyo po, kung nabasa niyo na po ang buong Bible, makikita niyo po yung ating pong buhay, ano po, ay ating pong laging inahalin tulad sa mga karakter po ng Biblia. Kapag meron kang problema, itong karakter ng taong ito ang iyong tinitignan. Kapag sa pagkakasala, mga galing ka sa masamang eksperyensya, titignan mo yung karakter ng babae, ng mga ganun po, no? Naiihan tulad po natin yung ating sarili sa mga karakter sa Bible. At doon po nakakuha po tayo ng aral para may tweak po ang ating mga buhay. Ngayon po, pag-uusapan po natin yung church naman. Yung church. Ano yung karakter ng church? Yung building, yung kalipunan ng mga mananampalataya na dapat meron ang isang church. No? Ano dapat ang karakter, no, ng mismong church? Yung church po yung mga tao doon sa loob ng church. Amen? Sige po. Tingnan po natin ito. Pakilabas mo nga, sister. Sa 7 churches po, no, na binanggit po, may mensahe po ang ating Panginoong Jesus sa mga churches na ito. Meron pong kinumentan Diyos, na hindi ko nasabi sa iyo, no, yung text, no, okay lang, sige, baka pwedeng hindi pa. Meron pong mga 7 churches doon na kung saan po ay may kanya-kanyang problema ang bawat church. Hindi ko na po babanggitin yung iba para bumilis po tayo, pero basahin niyo po yun. Ito po ay mensahe sa bawat churches. Kung yung mga pastor alam to, kasi hinahalin tulad nila dito yung mga church nila. Kapag yung church nila ay may problema sa ganito, dito kami dapat hindi ito, dapat hindi ito. Ang kinumen po ng pastor ng Lord Jesus Christ dito na church ay yung Church of Smyrna at saka yung church po ng Philadelphia. Yung dalawang church. At yung 5 church po ito ay kinumen din ng Lord sa una. Pagdating po sa dulo, sabi niya, but I have against you. No? There is something that I like the way na pinapatakbo nyo yung church, pero meron din akong against sa inyo. So, basahin po natin itong sa church na Thyatira. Kung hindi na tayo gumende, hindi ko nasabi. Revelation chapter 2, verse 18 to 29. Nasabi po dito, to the angel of the church of Thyatira, right? These are the words of the Son of God, whose eyes are like blazing fire, and whose feet are like burnished bronze. I know your deeds, your love and faith, your service and perseverance, and that you are now doing more than you did at first. Tingnan nyo mabuti. Ito ay isang church na kung saan ay may mensahe ang ating Panginoong Jesus. Ang sabi nga ng ating Panginoon, to the angel of the church in Thyatira write, the Son of God, the one whose eyes are like fiery flame and whose feet are like fine bronze, says, I know your works, your love. Number 1, yung katangian ng church na ito. Sa kabuuan ito, sa kabuuan. Your love, your faithfulness, your service, your endurance, your last works are greater than the first. No? Ibig sabihin po, yung kanilang sinimulang pag-ibig, yung kanilang sinimulang faithfulness, yung kanilang sinimulang service, yung kanilang sinimulang endurance, sa panahon na inatid itong message na ito, hinigitan pa nila yung nauna nilang ginagawa para sa Panginoon. Unlike dun sa Ephesus, yung unang church ng Ephesus, nasabi ng Panginoon doon, gusto ko yung ginagawa nyo sa akin, yung mga service ninyo, yung mga ginagawa nyo sa church, maganda ito. Pero meron akong isang against sa inyo. You have forgotten your first love. Sabi ng Lord dun sa church ng Ephesus. Dito sa church na ito, kinomen ng Lord. Iba kayo, iba yung church na ito. Kapala itong church ng Shalom. No? O church ng Koiwa. No? Gloria Church. Yung dating yung pagsusumika, pagmamahal sa Diyos, yung inyong faithfulness, service ninyo, lahat ng ito, nilampasan nyo pa. Sinong ayaw dun sa church na yun? Nakapalaw ko sa church na yun, wow, grabe. Talagang lahat, very fire, talagang fire na fire ang kalooban ng bawat isa.
Tuloy natin. Tuloy natin, ha? Tuloy natin. Okay. Ganda yan. But I have this against you. Bukod doon sa ginagawa nilang pagmamahal, pag-ibig sa Diyos, yung kanilang service, faithfulness, and everything, ito yung problema nila. You tolerate the woman Jezebel, who calls herself a prophetess, and teaches and deceives my slaves to commit sexual immorality and to eat meat sacrifice to idols. Pwede pala yun. No? Ano yung misis ko? Ayan ang misis talagang laging... Ano pwede? Ha? Ay, bubblegum po. Yan po ang papel ng mga misis. Talagang sila yung greatest critic ng mga asawa. Second Holy Spirit. Oh, second Holy Spirit. Kaya lang laging merong conviction. Taga-review. Pero sila yung greatest friend naman namin. Dahil sila yung nagsasabi ng totoo sa amin. Hindi kami pinubola ng mga yan. Oo, totoo po yun. But I have this against you. You tolerate the woman Jezebel who calls herself a prophetess. Sa loob ng church na ito na merong higit na pagmamahal, higit na serbisyo sa Diyos, higit na faithfulness sa Diyos, kasabay pala nito, meron silang pinatatayo doon sa church nila na prophetess na ang pangalan ay Jezebel, na kung saan ay inaaya ang mga membro ng church sa sexual immorality. Hindi natin alam, huwag natin pagtalunan yung doctrine ito, kung ito ay spiritual immorality o physical immorality. Kung nagtatalunan pa yung mga Bible scholars no? Ibaba natin, immorality and it means sacrifice to idols. So meron mga idols doon. Meron silang pagmamahal sa Diyos, ang grabe ang pagmamahal nila, meron din naman silang pagmamahal sa mga idols. So compromise, may compromise. Pwede pala yun sa loob ng church, hindi dito sa church ng Kichihara at Mubarak, Nagaura at Chiba. Parang mga nakagano. Parang hindi totoo yung sinasabi ko. Totoo yun. Ayaw niyo maniwala Ito po ang istorya nun. Ngayon po, ituloy natin. Sige. Ay na? Sige, galing mo talaga. I gave her time to repent. Mabait ang Lord Yan ang Lord. Pabuti pa ang Lord nagbibigay ng time. Yung tao hindi. Di ba? Walang yan. Si baka kagad pag sa tao, pero sa Lord hindi. I gave her time to repent, but she doesn't want to repent of her sexual immorality. Look, I will throw her into a sick bed, and those who commit adultery with her into a great tribulation, unless they repent of her practices. I will kill her children with the plague. Then all the churches will know that I am the one who examines minds and hearts, and I will give to each of you according to your works. So hindi po nagpapabaya ang Lord. Lahat po nakikita ng Lord sa loob ng church. Yung mga miyembro, they exceed their love, their service, their faithfulness sa Diyos. At sa church sila, sa pastor. Pero yung namumuno, merong ginagawang hindi tama. Ayan na. Yan ang gustong-gusto niya. Pagka ang naririnig niyo, yung pastor ang may ginagawang hindi tama Nakikita ko sa mga mukha niyo. Ayan na, parating na. Talagang patutunayan ko sa inyo na mali ang mga pag-iisip ng rebellion. I will not, saan ba? I say to the rest of you, eto naman, I say to the rest of you in Tyra, who do not hold these teachings, who haven't known the deep things of Satan, as they say, I do not put any burden on you. Sa loob po ng church na yon, dalawa ang klase ng tao na mga mananampalataya. Merong isang klase ng mga mananampalataya na mas marami yung sumusunod doon sa mga turo ni Jezebel, pero meron silang pagmamahal, serbisyo, at faithfulness sa Lord. Compromise nga lang. Subalit meron din namang grupo doon na maliit na grupo na kung saan ay nananatili ang katapatan sa Diyos. Number 1 point natin, faithfulness to God. Faithfulness to God. Ngayon, bakit po napaka-unique nitong, mamaya po yung reward, bakit napaka-unique nitong church na ito? Bakit ito ang pinili kong church? Para i-example sa inyo na kailangan natin ng faithfulness to God at makikita natin yung faithfulness natin sa God sa pamamagitan ng church na ito.
Bakit po? Kung ang in-example ko po sa inyo ay yung church ng Smyrna, na kung saan lahat po doon ay okay. Lahat doon ay mahusay na lingkod ng Diyos. Simula sa mga pastor, simula sa mga elders, simula sa mga miyembro, lahat doon ay okay. Kaya nga, approve kay Lord. Walang sinabi ang Lord doon na pangit. Makaka-relate kaya tayo doon? Hindi tayo makaka-relate doon. Dahil pare-parehas tayo na may problema sa church. May problema ang mga miyembro, mga problema rin yung pastor para sa inyo, at buong problema natin yung church. Kung ito ngayon ang titignan natin na simbahan ito, no? Kung itong simbahan itong pagbabasyan, lahat po tayo makaka-relate dito. Bakit? Pangit itong church na to. Sa likod ng kanilang pagmamahal, pagtitiwala sa Diyos, merong nangyayaring hindi tama ron. Merong toleration ng kasalanan. Pero gusto ko pong makita natin dito ay ito. Sa kabila po ng ganong nangyayari sa loob ng church to, merong iilan doon sa loob ng church na yun. Nananatili ang kanilang faithfulness sa Diyos. Nakukuha niyo po ba ako? Amen. Nananatili sila sa loob ng church na yun sa kabila na ang namumuno o hindi man namumuno o pinapabayaan ng namumuno na mag-reyna doon si Jezebel na ang itinuturo ay idolatry at sexual immorality. At may mga kasama pang mga miyembro. Mandangin ninyo, kung itong grupo na ito, ang hindi kasama sa grupo ninyo na kasama ni Jezebel, anong pakiramdam ninyo doon, mga brothers and sisters? Ilan na lang tayo rito? Ilan na lang tayo rito? Lahat sila. Puro kampunan ni Satanas. Mabuti pang magsilayas tayo sa simbahang ito. Di ba? Sa mga churches, ganun ang nangyayari. Gusto ko ba sa church na to? O kaya naman po, salamat sa Diyos sa pagtitiwala ng ilang ito sa Diyos. Kahit ang buong sa paligid nila ang tinuturo ay compromising doctrine. Yan yung compromising doctrine. Okay lang na sumamba tayo sa Diyos, okay lang na sumunod tayo sa Diyos, pero okay lang na gawin din natin ito. Yan po yung deep secret ni Satan. No? Mga basa na tayo, pwede pa natin kaya lang wag na. Doon po tayo tutumbok doon sa faithfulness sa Diyos, sa kabila na kung saan yung church na iyon ay punong-puno ng kabulukan. May nananatili doon sa loob ng church na iyon na tunay na nananampalataya sa Diyos at hindi hinahawakan ang turo ni Jezebel doon sa loob ng church na iyon. Example natin, every Sunday, andito yung mga yan. Nagtuturo ngayon si Jezebel, kasama ang lahat ng mga, anong pakiramdam nito mga to? Pakiramdam nila. Amen? Number 1, faithfulness to God. Kahit sa kabila ng ginagalawan mong lugar, ay hindi nakaaya-aya sa'yo. Subalit nananatili ka pa rin doon sa iyong loyalty sa Diyos na kung saan ka tinalaga. Parang ngayon yung maniwala. Parang ang gusto niyo sabihin sa akin, hindi pa so. Pagka ganyan, naalis na ako. Kaninong example mo nakita yan? Saan sa Bible mo nakita yan? Ito ang klaradong ibinibigay ko sa inyong halimbawa na kung saan nananatili silang tapat sa Diyos. Baba pa natin, sis. Ito na ba? Baba pa natin. But hold on to what you have until I come. The victor and the one who keeps my words to the end, I will give him authority over the nations and he will shepherd them. Yan. Ano sabi ng Panginoon? Stay there! Stay there until I come back! Sinabi pa ng Lord, huwag kayong mag-alala, aalisin ko kayo dyan sa mga hayop na yan, sa mga kampo ni Satanas na yan, aalisin ko kayo dyan, sapagkat kayo aking mga alaga, kayo aking mga tupa. Sinabi ba ng Lord doon? No! Manatili kayo dyan. Kung sino ang mananatili hanggang sa dumating ako, you will have a reward to me. Why God? Bakit gusto ng Diyos ito? Why? Sapagkat simula pa, ang kalaban, ang sumira sa tao na kanyang nilalang ay ang rebellion. Ang unang kasalanan ay rebellion.
Ang pangalawang kasalanan ay rebellion. Sinundan na ng puro rebellion. And God wants to cut it. In whatever situation, in whatever case you have, rebellion is a serious case to God. Amen? Faithfulness sa Diyos sa kabila ng sitwasyon na yun. Pangalawang punto, faithfulness sa church. Faithfulness sa church. Tanungin niyo yung sarili ninyo. Pag ganito ang church mo, will you still attend to this church? To this kind of church? Will you still attend to this kind of church? Nung nabasa ko to, talagang nabasag yung aking lahat ng klaseng pag-iisip. Lord, ano gusto mong patunayan sa sinulat mong ito? Kahayaan mo ba ang mga anak mo doon? Sa loob ng church na yun, na wasakin nila yung pagtitiwala sa iyo at pagtitiwala sa church. Bukod dito sa loob ng church nito, mga kapatid, bukod dito sa loob ng church nito, meron ng persecution sa loob ng church dahil mas marami sila na sumusunod na kay Jezebel. Ilan lang ito. Bukod dyan, meron pang nasa labas. Alam nyo ba yung Thyatira, kung saan yung nakalugar Asia Minor? Ito ang center ng trade ng Asia Minor. Kaya nga si Lydia, yung sa binanggit ni Paul sa Acts, yung nagbebenta ng purple sa Philippi, no? Taga Thyatira, sapagkat ang sentro po ng mga commercial po sa panahon na yon ay ang Thyatira. Na ang sentro naman po ng pinaka-capital ng Asia Minor ay Pergamum. Nasa taas sila, kumbaga sa sila muna bago dumating sa Pergamum yung mga mananakop. Hindi natin pag-aaralan yun. Pag-aaralan na lang natin kung meron ng persecution sa labas, meron ng persecution sa loob. Bakit nananatili pa ang mga tao ito sa loob ng church na ito? Because of their faithfulness to the church. Kung saan doon sila inilagay ng Diyos, dito ka lalago, anak. Dito ka mamumunga, dito mahuhubag ang iyong karakter, dito mawawasak ang rebellion sa iyo, and I know it. I know it, son. I know it more than you know. You see? Huwag natin ilagay sa Thyatira. Dali natin sa lugar na ito. Lagay natin sa Chiba. Baka sabihin ng mga pastor, puro lang sa Chiba yung example mo, pastor. Sa Chiba naman. Pagbalik natin sa Chiba. No? Kung walang niya yung pastor nila doon. Amen. Pagkatapos may mga walang nyaring member. Walang member na. Tapos may natitira doon. Meron ng conviction, meron ng diyan ka umating sa church na yan? Ay, wala siya yung pastor dyan ah. Ay, moral yung pastor dyan eh. At yung iba kasama niya. Diyan ka umating? At mambingi kasi ko. At anong gagawin mo? If you have a rebellious heart, bro, nakikita ko ba yung nangyari sa church na to? Ako meron talaga akong teams concern sa church na to. Ayoko na nangyayari dito sa church na to. Lisanin ko na ang church na to. Sama ka. Sama mo rin sister. Ganun din yung nararamdaman ni sister. Ay, magano tayo, magsulisit tayo ng mga miyembro na sasama sa atin. Lisanin natin ang church na to. Pumunta tayo sa Ichihara. You see, the rebellion in the heart, it seems so good in the eyes of men. It seems so good in the eyes of Christianity, but it is not good in the eyes of God. Your thoughts are not my thoughts, and your ways are not my ways. You see, kung paano pinapakita